Nang nagkagulo naman ang lahat dahil sa ngayon ay nagkaroon ang Magic City University ng 3 Grandmaster sa loob lamang ng 1 taon, matapos ay may lumabas naman na malaking imahe ng leon, upang mapasabi si Qin Fangqin na inakala niya na ang spiritual manifestation nito ay isang kamao o di kaya ay iba, pero ngayon ay isa palang leon. Nang bigla naman na inihagis ni Lu Fengguo ang isang bloody gloves at sinabihan na tunawin niya iyon at tutulungan niya siya, na sinang-ayunan din nila Zhang Buhao na isang rank 7 Vice Minister of Education, at ni Li Changsheng ang Dean ng Magic City University. Sabi ni Limo na mula sa Jianxing City na kapag ang Divine Weapon score ay may transfer sa original na gloves, ay ang bagong gawang Divine Weapon ay magiging ang kanyang natatanging kagamitan. Makalipas naman ng ilang sandali ng pag-breakthrough ni Teacher Tang, ay agad naman siyang binati ng lahat, upang mapasabi ang ating bida na bilang ang ika-6 na Grandmaster ng Magic City University, ay karapat-dapat ito sa kanyang reputasyon bilang ang number 1 ng Magic City University. Nang matapos ay sinabi ni Fang Ping sa mga bisita na magkakaroon sila ng malaking salo-salo dahil sa matagumpay na pag-breakthrough ng isa sa kanilang guro sa Magic City University sa lugar ng Martial Arts Club sa ika-2 ng Abril, kaya naman ay inimbitahan niya na dumalo ang kanilang mga panauhin. Agad naman na nagpasalamat si Limo, subalit sabi niya na limitado lamang ang kanilang oras kaya naman ay hindi sila makakapunta sa nasabing salo-salo, kaya naman ay bilang kapalit ay magpapadala na lamang sila ng mga karagdagang impormasyon. Nang napasabi naman ito sa kanyang isip na ang Magic City ay mas lumakas pa kumpara sa kanyang inaasahan, kaya naman ngayon na nais nilang makipagkaibigan sa kanila, ay hindi maganda kung tatanggi sila. Kaya naman ay babalik na lamang sila matapos na makita ang kanilang prinsipal, nang napasabi naman ng ating bida na nakabalik na ang mga ito mula sa catacomb, na agad naman siyang nabigla dahil sa matagumpay na palang nakapag-breakthrough si Lu Fengguo at ang matandang si Teacher Tang. Agad naman na sinalubong ito ng ating bida at tinatanong na kung kamusta ang naging laban ng mga ito sa lugar ng catacomb, sabi naman ito na hindi nila matatawag na digmaan ang nangyari, subalit nagpapasalamat sila dahil sa ginawa nito. Dahil malapit na nilang malinis ang lugar ng Tianmin City, kaya naman inaasahan nila na ang depensa ng kanilang syudad ay mapapalawak ng 100 milya. Napatanong naman si Lu Fengguo na kung umalis na ba doon ang mga halimaw, na sinagot naman ni Principal Wu Kuishan na isang rank 8 at principal ng Magic City University na mayroon ng isang iyon ng rank 9 Divine Weapon. Bukod doon ay isa siyang middle rank 9 kaya naman ay hindi pa niya makakaya na mapaslang ito. Nang nagparinig naman ng pagyayabang si Teacher Lee na parang masikip ang sapatos na mayroon siya ngayon, upang nagtatakang mapatanong ang principal na kung ang suot ba nito ay isang divine weapon. Dahil doon ay napasabi si Fang Ping na wala lamang ang 4 na divine weapon na nakuha niya, dahil sa iyo naman talaga ang dapat na ginagawa nilang mga estudyante. Subalit sa isip niya ay naiinis ito dahil sa ninakawan siya ng matandang iyon ng atensyon. Matapos ay napasabi naman si Fang Ping na ngayon ay mayroon ng 6 na Grandmaster at 6 na Divine Weapon ang kanilang Magic City, upang masayang mapasabi ang principal na kung ganun ay bakit hindi na sila mag-umpisang gumawa ng mga Divine Weapon, at hindi lamang sila gagawa dahil sa ipapakita pa nila ito sa lahat. Dahil doon ay ang lahat ng mga miyembro ng Magic City University ay mas nagpersige pa sa kanilang cultivation, at hindi lamang sa paggawa ng mga divine weapon, ngunit ginawa din nilang mapagyaman ang kanilang mga sarili upang mas maging malakas. Ang pinakamagandang ebidensya ng kanilang ginagawa ay ang listahan ng Global Grandmaster, dahil sa malaki ang iniangat ng mga Grandmaster ng Magic City University. Ang listahang inilabas ay nagpabigla sa buong China, at dahil doon ay nagkaroon ito ng mabuting epekto sa mga kasalukuyang henerasyon upang mas pagbutihin pa nila ang kanilang mga sarili. Sa lugar naman ng Magic City University, ay habang nagsasanay si Fang Ping ay napapasabi ito sa kanyang sarili, na ayon sa kanyang nabasa na ang Sanjiao Gate ay lalabas lamang kapag ang kalangitan at ang tao ay maging isa, subalit 2 araw at 2 gabi na niyang ginagawa iyon, subalit hindi pa din niya makuha ang concentration state. Sabi pa niya na ang kanyang vitality ay nasa 6,000 kal na, at mas mataas pa ito kumpara sa mga rank 6 martial artist, kaya naman ay naiinis ito dahil sa siya si Fang Ping,
isang napakatalentadong estudyante at handang mag-cultivate pa ng gusto, at kung hindi siya magtatagumpay ay sino pa ang makakagawa nito, dahil sa ganitong klase ng era, ay siya ang pinakamalakas. Nang may napansin naman siya dahil sa hindi naman dapat ganito ang mga pagsabog, dahil sa ang nais lamang niya ay ang humiwa ng noodle sa gitna, subalit ang kanyang nagagawa ay parang humahati na ng karagatan. Kaya naman ay hindi lamang dapat niya pagtuunan ang lakas ng kanyang puwersa, dahil sa tingin niya ay kailangan din ito na pagtuunan ang pag-concentrate ng kanyang lakas, at ang paglalapit ng dalawang panig ay makakagawa ng isang malakas na martial artist. Makalipas naman ng ilang araw sa lugar ng Magic City University, ay napapatanong si Lu Fenru na kung nararamdaman ba nito ang nararamdaman niya, na sinang-ayunan naman ni Teacher Tang dahil sa halos nasa middle rank 5 pa lamang si Qin Fengqing subalit nagpapakawala na ito ng malakas na enerhiya sa mga bato araw-araw. Dagdag naman ni Lu Fenru na maging si Fang Ping ay hinahati ang karagatan sa loob ng 7 araw, at sa tingin niya ay malapit na itong mag-breakthrough, na kinamangha naman ni Teacher Tang dahil sa siya pa lamang ang magiging kauna-unahang rank 6 na estudyante ng kanilang Magic City University. Dahil doon ay napasabi ito na mas mabuti kung titignan nila ang kinaroroonan ni Fang Ping, nang bigla nilang nasalubong ito dahil sa pabalik na siya sa eskwelahan. Napatanong naman si Lu Fenru na hindi ba ay sinusubukan nito na mag-breakthrough sa kanyang realm, subalit sinagot naman siya ng ating bida na magtutungo siya sa timog na bahagi upang mag-breakthrough dahil sa tingin niya ay doon niya ito magagawa. Nagtaka naman si Teacher Tang na kung ano naman ang binabalak nito, dahil sa kahit saan naman ay magagawa niyang makapag-breakthrough, subalit napasabi na lamang si Lu Fenru na sa tingin niya ay nais lamang nitong magpasikat. Nang makarating si Fang Ping sa lugar ay malakas nitong sinabi sa lahat na mayroon siyang ibabalita sa lahat, at iyon ay dahil sa ngayong araw niya susubukang makatungtong sa rank 6, matapos ay naghanda ito ng malakas na atake at iyon ay ang Chopang Breakang C. Napasabi naman ng isang estudyante na hindi nga nagawang makita ni Fang Ping ang kanyang Sanjiao Gate, subalit nais niyang ipalabas ito ngayon. Maging si Teacher Tang ay napasabi na kapag ang isang ordinaryong tao ay nagawang makapag-breakthrough sa rank 6, ay magagawa nitong makita ang Sanjiao Gate at dahan-dahang maipapalabas gamit ang enerhiya. Sabi ni Lu Fenru na nais ni Fang Ping na gumamit ng napakalakas na kapangyarihan upang mapalabas ng sapilitan ang Sanjiao Gate, dahil gaya nga sa nakasaad sa lumang kasulatan, na kapag ang kalangitan at ang tao ay nagawang mapag-isa, ay kusang lalabas ang Sanjiao Gate. Matapos ay pinakawalan na ng ating bida ang napakalakas nitong kapangyarihan, upang labis na ikamangha ng lahat dahil sa nagawa nitong mahati ang karagatan. Subalit ang ikinabigla ng lahat ay nang makita nilang lumabas ang Sanjiao Gate nito sa kanyang likudan, dahil sa nagawa na nitong makaabot sa rank 6 martial artist. Habang nagsasaya naman ang lahat sa labis na pagkamangha, ay naiiyak naman si Qin Fengqing at napapatanong na kung maaari ba talagang ang pagitan ng bawat tao ay ganito na lamang kalaki. Nang una niyang nakita si Fang Ping ay hindi pa naman ito ganap na martial artist habang siya noon ay nasa rank 3 na, subalit ngayon na nasa rank 5 na siya ay ang isang iyon naman ay nasa rank 6 na. Masaya naman na napapasabi ang ating bida na ito pala ang pakiramdam ng isang rank 6, dahil sa nakakaramdam siya na inaabsorb ng kanyang gates ang enerhiya sa paligid. Ang enerhiya ay dumadaloy sa kanya at binabago nito ang kanyang pangangatawan, pinapatibay nito ang kanyang mga muscle at buto, at higit sa lahat ay mas pinapatatag nito ang kanyang spiritual na lakas. Subalit sabi niya na may napapansin siyang hindi tama, dahil sa hindi lamang nag-aabsorb ang kanyang katawan, dahil nakakaramdam siya na parang may tumatapon din. Nang napagtanto nito na nakakawala ang enerhiya sa Sanjiao Gate, ang unang gate ay para sa vitality, ang ikalawa ay sa spiritual energy, at ang pangatlo ay para sa life force. Kaya naman ay napasabi siya na walang duda na ito talaga ang layunin ng isang rank 7, ang magawang may sarado ang 3 gates upang mapigilan ang pagkawalan ng mga enerhiya. Nang nagulat naman siya nang silipin nito ang kanyang system, dahil sa tumaas ang kal niya ng 1,000, at ngayon ay mayroon na siyang 6,999 na kal, 929 Hz ng spiritual power, subalit sa tingin niya ay hindi pa siya gaanong nakakataas sa isang Grandmaster.
Nang araw na iyon ay nagawang makapag-breakthrough ng ating bida sa rank 6 at nagtala ng panibagong record, at sa halos 2 taon ay nagawa ni Fang Ping ang kung ano na hindi kayang gawin ng lahat sa kanilang buong buhay. Ngayon ay ang Magic University at ang buong sistema ng Martial Arts University ay nagsilang ng kauna-unahang Grandmaster na hindi pa nagagawang makagraduate, at ang record na ito ay hindi pa naitala kailanman. Matapos nito ay nawala na si Fang Ping sa listahan ng Global Rank 5 ranking list, at ang batang martial arts prodigy na ito na nagawang sumibol at sumikat ay muling nakapag-breakthrough na ngayon ay isa ng rank 6 master. Sa bagong listahan ay ang nangunguna ay si Li Hansong, ang ikalawa ay si Wang Jinyang at si Yao Chengjun ay naging panglima, at para kay Qin Fengqin, ay hindi nito nagawang makapasok upang makaramdam ito ng labis na galit. Sabi niya na wala na siyang paki sa titulo na iyon subalit labis ang ginawa nila sa kanya, kaya naman ay nais niyang makita ang Martial Arts Association. Napasabi naman ang ating bida na huwag siya ang abalahin nito. Dahil hindi ba siya ang umiiwas sa ating bida nang makita niya itong nag-breakthrough 2 araw na ang nakakalipas, kaya naman ay bakit siya naririto. Dahil doon ay napasabi naman si Qin Fengqin na pautangin siya nito pera dahil sa naubusan na siya ng mga energy stone, upang magalit si Fang Ping dahil sa ilang araw pa lamang mula nang bigyan siya nito ng mga energy stone at energy fruits pero nagawa na nitong maubos kaagad. At hindi ba nito alam na ang iba ay nakikipagpatayan pa upang makakuha lamang ng 1 gramo ng energy stone? Nagdahilan naman siya na dahil iyon sa hindi siya pinahihintulutan na makapasok ng catacomb ngayon, kaya naman ay bakit hindi na lamang nito kausapin ang military department at hayaan siyang makapasok sa catacomb upang makakuha ng mga energy stone. Sinagot naman siya ng ating bida na hindi maaari ang nais nito. Dahil maaalis lamang ang pagbabawal kapag nagawa ng magbukas ng Tianan Catacomb, kaya naman kung talagang nais nito na mapabilis ang kanyang cultivation ay magtungo na lamang ito sa cultivation room at gamitin ang celestiality upang mapalakas nito ang kanyang mga vital organ. Tinanong naman siya ni Qin Fanqing na kung talaga ba nanais nitong ipag-amit ang celestiality upang mapaghubog ang kanyang mga vital organ, at kung hindi ba sasabog ang lahat ng kanyang mga laman loob kung gagawin niya iyon. Sabi naman ng ating bida na kung gagamit ito ng life essence upang protektahan ang kanyang vital organ at gamitin ang celestiality upang hubugin ito, ay mililigtas niya ang kanyang buhay, at ang opisyal na presyo para sa mga iyon ay 10 milyon kada gramo. Dagdag pa ni Fang Ping na magagarantiya niya sa ngalan ng kanilang paaralan na bibilhan siya nito ng 100 gramo na nagkakahalaga ng 1 bilyon, at mas mainam na ito kumpara sa walang humpay na pagsasayang nito ng mga energy stone para sa wala. Matapos ay nag-usap ang dalawa ng malapitan, at sinabi ni Fang Ping na para sa kanyang kaalaman na ang bagay na ito ay hindi ibinibigay sa kung kanino sa publiko, kaya naman kung tutulungan siya ng ating bida na mabili ang mga ito sa ngalan ng kanilang paaralan, ay ang ibig sabihin lamang nun ay sa hinaharap ay hindi na ito mabibili pa ng kanilang paaralan. Kaya naman tinanong niya si Qin Fengqin na kung sapat na ba ang 10 taong paninilbihan sa kanilang paaralan, at dagdag pa ang 1 bilyon, ay sumatotal ay mayroon siyang 3 bilyong pagkakautang, subalit hindi lamang siya ang may 10 taong kontrata kaya hindi na din masama iyon. Agad naman na sinang-ayunan iyon ni Qin Fengqin at sinabi na kung sapat na ba ang 30 taon bilang kabayaran sa lahat, dahil sa maging siya ay hindi din alam kung buhay pa siya ng makalipas na 30 taon, bukod doon ay handa din siyang pumirma para sa 100 taon kaya wala namang kaso na sa kanya iyon. Dahil doon ay agad na sinabi ng ating bida na malinaw na 100 taon ang kanilang naging kasunduan, kaya naman ay siya na ang baalang magpaliwanag sa ibang mga guro at sa university patungkol sa bagay na ito. Patungkol naman sa mga benepisyo, ay wala siyang makukuha kahit na anong basic benefit, dahil ang lahat ng iyon ay ibabawas sa kanyang mga pagkakautang, ganun na din sa mga makukuha niya sa catacomb sa hinaharap. Hindi naman makapaniwala si Qin Fengqin dahil sa talagang nais ng ating bida na magtrabaho siya sa paaralan ng libre sa loob ng 100 taon, kaya naman ay napapatanong siya kay Fang Ping na kung may natitira pa ba sa pagiging makatao nito sa katawan. Hindi naman pinansin iyon ni Fang Ping at sinabi na kapag naging malakas na siya sa hinaharap at maging isang rank 9 paragon, ay hindi na siya pa nito mababawalan.
Kaya naman kapag naging baldado siya sa hinaharap ay ang ibig sabihin laman nito ay papakainin siya ng university sa loob ng 100 taon para sa wala. Kaya naman kahit ano pa man niya tignan ang kanilang kasunduan, ay sa huli ay siya pa din ang mas may labis na mapapala. Matapos ay sinabihan siya nito na gumawa ng sinumpaang dokumento, upang mapatanong si Qin Fengqin na kung isa ba siyang sindikato upang magpagawa pa ng mga ganito. Tinanong naman siya ni Fang Ping na kung anong sinasabi nito, dahil sa nagiging mabait lamang ito sa pagpapahiram sa kanya ng pera para sa kanyang cultivation. Bukod doon ay hindi naman ganun kalaki ang interest, at hindi din naman siya nagmamadali sa paniningil, kaya naman ay bakit nakikita niyang isang krimen iyon? Bukod doon ay sino naman ang magpapahiram sa kanya bukod sa ating bida, dahil doon ay wala nang nagawa si Qin Fengqin kung hindi ay pumayag habang binabasa ang nilalaman ng kasunduan. Nang matapos ay sinabi ng isa sa ating bida na ang Vice Chancellor Chen na mula sa South Capital Martial Arts University ay may dala ng mga panauhin, kaya naman ay tinatanong niya si Fang Ping na kung nais ba niyang kitain sila. Sabi naman dito ng ating bida na kamakailan lamang ay nag-breakthrough si Vice Chancellor Chen sa rank 8, at ang akala niya ay nasa seclusion pa ito, kaya naman ay bakit siya naparito. Subalit nais naman talaga niyang puntahan siya dahil naisip niya na batiin ito sa kanyang nagawa, at ngayon ay mukhang nakatipid pa siya ng oras para doon. Matapos ay inutusan niya ang isang estudyante na dalhin ang kasunduan sa kanilang University Council at iparehistro ito, dahil sa nagkaroon sila ng kasunduan ni Qin Fengqin at pumirma ng 100 paninilbihan. Kaya naman ay kung may kung anong gawain ang kanilang eskwelahan ay ibigay nilang lahat sa kanya, dahil sa hindi nagpapatira ang kanilang eskwelahan ng mga taong walang ginagawa. Nang napatingin naman ang estudyante kay Qin Fengqin, upang magalit ito dahil sa pagtitig niya sa kanya, dahil ang ibang mga tao ay binibenta ang kanilang mga katawan upang makapagbayad sa pagkakautang. Subalit siya ay ibinenta ito sa maayos na presyo, upang mapasabi na lamang sa kanyang isip ang isang estudyante na talagang napakasama ni Fang Ping. Makalipas naman ng ilang sandali ay nakipagkita na dito ang ating bida, at agad niyang binati siya sa pagiging matagumpay nito sa pag-breakthrough sa rank 8 at sa pag-forging ng kanyang golden body. Sinabihan naman siya ni Chen Yaoting, isang rank 8 sa South Capital Martial Arts University na itigil na nito ang mga papuri dahil sa maging siya naman ay nag-breakthrough na din bilang isang rank 6 martial master. Dahil doon ay napasabi si Fang Ping na hindi na siya nakapaghanda ng regalo sa kanyang pag-breakthrough sa rank 8, kaya naman sana ay tanggapin niya ang maliit na regalo bilang pagkilala sa kanyang nagawa. Matapos na makita ito ni Chen Yaoting, ay napapatanong ito na kung para ba sa kanya lamang ang 100 mga honeng fruits na ito, hindi naman nasagot ito ng ating bida bagkus ay sinabi niya na ang kanyang anak na si Yangtze ay nagawa ng makaakyat sa middle stage rank 4 2 araw na ang nakakalipas. Ang kanyang cultivation ay nakatuon lamang sa pagpapalakas ng kanyang internal organ magmula ngayon, subalit pinahinto naman siya ni Chen Yaoting sa pagsasalita at napasabi na itigil na nito ang nais niyang sabihin dahil sa nakukuha naman na nito ang nais niyang iparating, kaya naman ay ibigay na lamang niya ang 100 honeng fruit sa kanyang anak na si Yangtze. Matapos ay naupo na sila at sinabi na didiretso na sila sa mahalagang pag-uusap, dahil magkakaroon ng isang mahigpit na labanan kapag nag-umpisa ng magbukas ang Tianan Catacomb. Ang mga martial arts university ay kasalukuyang naghahanap ng halos sa 30 high-rankang martial artist. Dahil doon ay nilinaw ni Fang Ping na kung ang ibig nitong sabihin ay ang military department ba ay naghahanap din ng mga martial arts grandmaster, sinang-ayunan naman ito ng principal ng Magic City University na 3 na ang nakukuha nila. Kailangan din na sumama ni Elder Wu, at ang dalawa pa ay pagdedesisyonan pa ng kanilang university, upang mapatanong ang ating bida na kung nais ba talaga na magpadala ng Magic City University ng 3 grandmaster, dahil sa napakadami nun. Napasabi naman dito ang principal na sa ngayon ay ang Martial Arts University ay kasalukuyang may total na 62 high-rank martial artist, at ang kalahati sa mga ito ay nakuha bago pa man nagbukas ang Tianan Catacomb. Subalit ngayon ay nangangamba siya na ang sitwasyon sa Tianan Catacomb ay mas malala pa kumpara sa inaasahan, at maaari itong mauwi sa malawakang digmaan.
Napasabi naman si Chen Yaoting na maging siya ay magtutungo sa Tianan, subalit hindi niya alam kung makakabalik pa siya, at ang tangi lamang niyang ipinag-aalala ay ang kanyang anak na si Yangtze. Agad naman na napasabi si Fang Ping na si Chen Yangtze ay estudyante ng Magic City University, kaya naman ay iwan na niya ang patungkol doon sa kanila. Subalit sinabihan naman siya ng president na tapos na ang mga batian at makakabalik na siya sa kanyang trabaho, dahil sa mayroon pa silang importanteng pag-uusap ang dalawa.